Nagpulong kahapon sina Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Chofilo Guadis III at Piston National President Modi Floranda. Dito na pagkasundo ang papayagan ng LTFRB na i-rehabilitate ang mga tradisyonal na jeepney para makapasa sa requirements ng modernization program ng pamahalaan. Isa sa ilalim din sa wikang Pilipino ang mga sirkular ng LTFRB patungkol sa programa upang mas maintindihan ito ng mga tsuper. Ngunit sa kabila nito, muling binigyang diin ng Department of Transportation ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hanggang December 31 na lamang ang deadline ng franchise consolidation. Ibig sabihin ang mga tradisyonal na jeep na hindi papasok sa kooperatiba at korporasyon o kahit magsumite lang ng intent to consolidate ay hindi na makakapag-renew ng prangkisa. No less than our President, Pangulong Bongbong Marcos, ang nagsabi na wala nang extension. Napapanahon na itong PUV modernization natin ay umusad at hindi na maantala yung kapakanan ng mas nakakarami dahil sa iilan. Batid ng DOTR na may natitira pang mga operator ng tradisyonal na jeep ang hindi pa rin nagko-consolidate lalo na sa National Capital Region. Ayon kay DOTR spokesperson Timothy John Batan, pagdating ng January 1, ang lahat ng mga tradisyonal na jeepney na hindi nakapag-consolidate ay maaari nang hulihin sa kalsada dahil ituturing na silang mga kolorum. Again, December 31, pang-anim na po naming extension yan. Hindi po ito bulagaan, hindi po ito biglaang pinatupad. Kung sakali man na hindi po talaga hahabol ang ating mga unconsolidated operators, ay hindi na po may extend yung validity ng kanilang prangkisa. Magiging kolorum po. Nilinaw naman ng DOTR na pagdating ng January 1, 2024, hindi naman kaagad na magpapalit ng modernized unit ng jeep ang mga operator. Mayroon pang 2 hanggang 3 taong pataan bago sila dapat magpalit ng unit at bukod sa mga imported na minibus, maaari din nilang pagpilian ang mga locally made na sasakyan na aprobado ng Department of Trade and Industry. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.